Matapos ngang muling tumibok ang Blackheart ni Jinwoo, nagkaroon siya ng pagkakataon na makabalik. At nang maramdaman iyon ng mga monarchs, agad silang nagmadali para tuluyan ng wasakin ng katawan ni Jinwoo. Ngunit sa oras na iyon, dumating si Song Il-wan, ang ama ni Jinwoo, para protektahan ang katawan ng kanyang anak. Ngayon, nagpatuloy ang eksena sa pag-uusap ni Jinwoo at ng Shadow Monarch. At sinabi niya na sa ibang mundo, umiral noon ang liwanag at kadiliman sa panahong wala pang ibang nilalang. Hinati ng absolute being ang liwanag upang likhain ang mga mensahero ng Diyos, at hinati naman ito ang kadiliman upang likhain ang 8 monarchs. Ang mga monarchs ay isinilang upang wasakin ang mundo, habang ang mga mensahero naman isinilang sila upang mapanatili ito. Ngunit walang katapusan nilang pinatay ang hukbo ng isa't isa. Dahil sa walang katapusang digmaan, nagsimulang magtanong ang pinakamakapangyarihang fragment of brilliant light sa Absolute Being. Absolute Being, bakit hindi mo tinutulungan ang iyong mga tapat na tagasunod? Hindi mo ba naririnig ang sigaw ng napakaraming sundalong namatay para sa iyong karangalan? Ipagkaloob mo sa amin ng lakas upang tuluyan namin mapusa ang aming mga kalaban. Pupugutan namin sila ng ulo at ihahandog iyon sa iyong bilang alay. Ngunit hindi sumagot ang Absolute Being. At doon, napagtanto nila na ang digmaan laban sa mga monarchs ay isa lamang libangan para sa Absolute Being. At wala itong balak na tapusin ang gera. Lahat ay sumasamba sa Absolute Being. Lahat ay sumisigaw ng battle cry para rito. Lahat ay nanumpa ng katapatan gamit ang kanilang dugo at buhay. Ngunit kahit ang mga sumusunod sa mga utos nito ay naghihintay pa rin ng kamatayan. At dahil doon, napagtanto nila na hindi matatapos ang digmaan hanggat buhay pa ang Absolute Being. Kaya't itinaas ng mga fragments of brilliant light ang kanilang mga espada upang wakasan ang walang saysay na labanan. At doon, nagsimula ang kanilang rebelyon. At sinabi ni Ashburn na, iyon ang dati kong pagkatao. Siya lamang ang mensahero ng Diyos na tumayo laban sa mga rebelde. Ngunit, napakahina ng kanyang hukbo kumpara sa pinagsanib na puwersa ng ibang mga mensahero. Inakala niyang katapusan na niya. Ngunit nang muli siyang magising sa kadiliman, natuklasan niyang may itinagong kapangyarihan sa kanyang Absolute Being. At doon, tuluyan siyang naging Shadow Monarch. Pinangunahan niya ang bago niyang hukbo sa digmaan. Ngunit pagbalik niya, huli na ang lahat. Napatay na ng fragments of brilliant light ang Absolute Being. At matapos nilang angkinin ang posisyong bilang mga Diyos, tinawag nila ang kanilang sarili bilang mga rulers. Ginamit nila ang mga sandatang naglalaman ng kapangyarihan ng Absolute Being upang lusubin ang mga monarchs. Dahil dito, nahuli si Lydia, ang King of Giants at Monarch of the Beginning. At tuluyan nang bumagsak ang balanse ng kapangyarihan. Doon, napagtanto ng mga monarchs ang bigat ng sitwasyon. Kaya sinamantala iyon ni Ashburn upang makipag-alyansa sa kanila. At dahil kailangan nilang harapin ang mga rulers, wala silang ibang pagpipilian kundi makipagsanib puwersa kay Ashburn. Mula noon, nakipaglaban siya kasama ng 9 na monarchs, hindi na bilang isang fragment of brilliant light at hindi na rin bilang isang mensahero ng Diyos, kundi bilang Shadow Monarch. At habang tumatagal ang digmaan, mas lalong lumalakas si Ashburn dahil bawat bangkay at kaluluwang naiiwan sa battlefield ay nagiging bahagi ng kanyang hukbo. At nang umabot sa puntong nakatayo na siya, kapantay ng hukbo ng pagkawasak na pinamumunuan ng King of Berserk Dragon, nagsimulang matakot sa kanya maging ang mga rulers at ang mga monarchs. Ngunit kalaunan, 2 monarchs ang nagsanib puwersa upang papagsakin siya. Halos tuluyang nalipol ang kanyang hukbo at dahil sa sobrang kapangyarihan niya, nagbunga iyon ng pagtataksil. Habang iniwan ng Monarch of Pangs ang kanyang mga hukbo at tumakas, si Baran
Ang Monarch of White Plains at King of Demons ang siyang nagbayad ng kapalit. At pagkatapos nun, habang nakamasid ang mga rulers, isa-isa silang bumaba at lumuhod sa harap ni Ashburn. At sinabi nito na, "Patawarin mo kami ngayon, greatest fragment of brilliant light. Wala nang dahilan para ipagpatuloy pa natin ang laban." Kahit kaya nilang tuluyang burahin si Ashburn, mas pinili nilang makipagkasundo sa kanya. At naisip ni Ashburn na marahil iyon ang paraan nila ng pagpapakita ng respeto sa kanya. Bilang kapwa nila fragment na isinilang mula sa parehong pinagmulan at dating namuno sa hukbo ng brilliant light sa pinakaunang hanay ng digmaan. Ngunit sumagot ang Shadow Monarch, "Wala nang dahilan, yan ang sinasabi ninyo." At agad niyang hinawakan sa mukhang isang ruler habang nanlilisik ang kanyang mga mata. "Ang inyong espada at sibat ang pumatay sa aking Panginoon." At sumagot ang ruler na, "Siya rin ang aming Panginoon." Ngunit mas lalo lamang nagliyab ang galit ni Ashburn. At iyon ang dahilan kung bakit mas lalo pang mabigat ang inyong kasalanan. At sinabi ng ruler na, "Mas higit kanino man, naiintindihan mo kung ano ang nararamdaman namin na manghibagsik kami laban sa kanya. Ang tanging nais lang namin ay matapos ang digmaang ito." Ngunit sumagot si Ashburn, "Tusukin niyo ang puso ko gamit ang inyong mga sibat. Yun naman talagang katapusan ng nais ninyo. At kapag nangyari yon, kayo ang magiging tunay na nagwagi sa digmaang ito." At muling nakiusap ang ruler, "Patawarin mo kami." Ngunit ang sinabi ni Ashburn ay, "Bilisan ninyo at patayin na ninyo ko." At muling nagsalita ang ruler, "Pakawalan mo na ang galit sa iyong puso, greatest fragment of brilliant light." Pagkatapos nun, ipinakita ang napakaraming rulers na nakapaligid sa kanila at nagpatuloy sa pagsasalita ang Shadow Monarch. "Nalito ako, wala akong maisip na kahit isang kasagutan. Kaya pinili kong magtago upang pagplanuhan ang aking paghihiganti. Dahil ikinulong niya sa sarili niyang anino ang Monarch of White Flames, plano niyang lusubin ang hukbo ng Monarch of Fangs matapos gumaling ang kanyang katawan. Ngunit habang nagtatago siya, ang mga monarchs na nawala ng napakalaking lakas sa pakikipaglaban ay isa-isang natalo ng mga rulers. At nang muli siyang magpakita sa harap ng mga monarchs na tumakas papunta sa pagitan ng mga dimensyon, agad na naunawaan ng Dragon King na kailangan nilang dagdagan ang kanilang puwersa. Kaya pinigilan nito ang labanan at malugod siyang tinanggap. At pagkatapos nun, nagsimula silang maghanap ng mundong maaari nilang gawing bagong hukbo laban sa mga rulers. At doon nagsalita si Jinwoo. "Ibig mong sabihin, ang Earth?" At sumagot ang Shadow Monarch na, "Oo, ang pagdating ng mga monarchs ay naging isang sakunang hindi kayang pigilan ng sangkatauhan. Hindi maiiwasan ang kanilang pagkawasak. At pagkatapos nun, ipinakita ang isang lungsod na nilalamon ng apoy at ganap na wasak. At sinabi ni Jinwoo na, "Isang lungsod na natabunan ng apoy? Nakita ko na ito dati sa Demon's Castle." At muli siyang nagsalita na, "Ito bang hinaharap na naghihintay sa mundo?" Ngunit sumagot ang Shadow Monarch na, "Hindi, ang nakikita mo ay isang pangyayaring naganap na noon." At nagtanong si Jinwoo na, "Anong ibig mong sabihin?" At sumagot ang Shadow Monarch na, "Habang ang mga monarchs ay umiiral upang manira, ang mga rulers naman ay umiiral upang panatilihin ang kaayusan ng mundo matapos mamatay ang absolute being. Matapos nilang matunton ang kinaroroonan ng mga monarchs, agad ipinadala ng mga rulers ang kanilang mga hukbo. Ngunit nang makarating sila, huli na ang lahat. Galit na galit ang mga rulers dahil muling winasak ng mga nilalang ng kaguluhan ang isa na namang mundo na hindi nila naprotektahan. At upang itama ang lahat, gumamit sila ng ipinagbabawal na kasangkapan na naglalaman ng kapangyarihan ng absolute being. Iyon ay ang Cup of Reincarnation, isang kasangkapang nilikha ng Diyos. Isang pambihirang bagay ang Cup Reincarnation dahil kaya nitong ibalik ang panahon ng humigit kumulang 10 taon.
Ginawa ng mga rulers ang lahat ng makakaya nila upang iligtas ang mundong ito. Ngunit masyadong mahina ang Earth upang lumaban laban sa mga monarchs. Ang isang mundong walang mana ay hindi kayang tiisin ang ganong kalalaking labanan. Hindi mahalaga kung ang monarchs man o ang mga rulers ang manalo. Mawawasak pa rin ang mundo. Alam ng mga rulers na hindi nila kayang iligtas ang lahat. Kaya sa huli, nagpasya silang iligtas kahit isang bahagi lamang ng populasyon upang magpatuloy ang buhay sa Earth. At sumagot si Jinwoo na, at doon isinilang ang mga hunters. At sumagot ang Shadow Monarch na, oo, lumikha sila ng mga nilalang na kayang mabuhay sa banggaan ng dalawang dakilang puwersa. Ganoon kadesperado ang mga rulers na protekta ng sangkatauhan. At napaisip si Jinwoo, mga nilalang na kayang mabuhay sa nagbago ng mundo. Kapag nalaman ng mga tao na lahat sila ay nakatakdang mamatay maliban sa maliit na bilang ng mga hunters, magagawa pa kaya magpatuloy ng lipunan? At sumagot ang Shadow Monarch na, ang Demon Castle ay isang memory fragment na iniwan ng Shadow Monarch. At sinabi ni Jinwoo na, ibig mong sabihin, hindi mabilang na beses nang nawasak ang mundong ito? At sumagot ang Shadow Monarch na, tama. Kahit hindi kayang salungatin ng mga higher beings ang daloy ng oras, nagagawa pa rin nilang maramdaman ang epekto ng Cup of Reincarnation dito. Habang paulit-ulit na sinusubukan ng mga rulers na itama ang lahat, walang tigil namang pinapahusay ng mga monarchs ang kanilang mga plano. Hanggang sa tuluyan nang mawalan ng silbi ang kasangkapan ng Diyos. At sinabi ni Jinwoo na, sandali, ibig mong sabihin, may limitasyon ang Cup of Reincarnation. At sumagot ang Shadow Monarch na, walang tinatawag na walang hanggang kapangyarihan. Tulad ng kung paano natalo ang absolute being ng sarili nitong mga nilikha, lahat ng kapangyarihan ay may katapusan. At sinabi ni Jinwoo na, paano nagawa patayin na manilikha ng absolute being ng sarili nilang lumikha? At sumagot ang Shadow Monarch na, walang pinagkaiba yon sa mga taong nasasaktan o napapatay ng mga makina ng sarili nilang mga ginawa. Nilikha kami upang lumaban, kaya binigyan kami ng higit pa sa sapat na kapangyarihan upang pabagsakin ang aming lumikha. At doon, kumuha ng inspirasyon ng mga monarchs. Patulad ng kung paano pinalakas ng mga rulers ang mundong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao at pagpapakalat ng mana gamit ang mga magic beasts. Hiniram naman ng mga monarchs ang mga katawan ng tao upang makababa sa Earth at pinaaga nila ang pagdating ng kanilang hukbo bago pa man ito inaasahan ng mga rulers. Plano nilang gamitin ang mana na ikinalat ng mga rulers upang gawing isang napakalaking bitag ang buong mundo. At sinabi ni Jinwoo na para patayin ng sabay-sabay ang hukbo ng mga rulers na paparating upang tulungan ang sangkatauhan. At sumagot ang Shadow Monarch na, eksakto, ang isang monarch ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. At upang makatawid papunta sa mundong ito, kailangan nila ng human vessel na kayang tiisin ang ganong kalakas. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kami makahanap noon ng host ng Monarch of Destruction. At doon lumapit sa akin ang isang mahusay na mage na naglilingkod sa isa sa mga hari. May inialok siyang kasunduan sa akin. Sinabi niya nga hanap siya ng angkop na tao para sa akin. At bilang kapalit, ang mage na tinatawag na architect ay humiling ng immortality. Ngunit walang buhay na nilalang ng kayang maging sisidlan ng kamatayan. Kaya gumawa ang architect ng isang system upang humanap ng tao na may mataas na pagtugon sa mana. Isang taong may matibay na pangangatawan at malakas na pag-iisip. Hinagilap niya sa lahat ng lugar ang isang tao na maaaring maging sisidlan ko. Ngunit hindi naging madali ang proseso. At doon kita napansin. Isang taong lumampas sa hangganan ng system na nilikha ng architect. Isang taong lumihis sa mga patakaran at inaasahan nito. Mahina ka at palaging nasa bingit ng kamatayan. Ngunit sa bawat pagkakataon, palagi kang nakakatakas ng buhay. Pinagmasdan kita at kahit tutol dito ang architect, ikaw ang pinili ko. At sasabihin ko ito muli, ako ang talaan ng iyong mga paghihirap, ang patunay na iyong paglaban at ang gantimpala para sa iyong sakit. At sumagot si Jinwoo na,
Sigurado, nakawala ako sa plano ng architect. Pero duda kung sapat ang lakas ko upang tanggapin ang kapangyarihan mo. At sumagot ang Shadow Monarch na, ginawang posible ng architect na makaangkop ka sa lakas ko gamit ang mga bagay na pinakagusto at kinahihiligan ng mga tao. Ang recreation at games. Ang system na binuo gamit ang aking kapangyarihan ay unti-unting binago ang iyong katawan upang maging angkop ito para sa akin. At sumagot si Jinwoo na, kaya pala parang video game ang pagkaagawa ng system at tinawag niya akong player. Pero pinagtaksilan mo ang architect. Bakit? At napasabi na lamang ang Shadow Monarch na isang paghingi ng tawad mula sa mga rulers laban sa pagtataksil ng mga monarchs. Matapos kong matagal na ipaglaban ang pagpili ng panig, nakapagdesisyon din ako sa wakas. At iyon ang desisyong nais kong gawin. Ang paggugol ng oras kasama ka ay nagdala sa akin ng labis na kasiyahan. Marahil, ayaw kitang mawala. Ako ay naging ikaw, at ikaw ay naging ako. Hindi na magiging kakaiba kung alin man sa atin ang maging tunay na magmay-ari ng katawang ito. Dahil matagal na tayong naging iisa, kaya bibigyan kita ng pagpipilian. Manatili rito sa domain na ito at magpahinga sa walang hanggang kapayapaan habang tinatamasa ang magagandang panaginip na nilikha mo, o bumaliktad sa realidad at harapin ang iyong mga kalaban. At sinabi ni Jinwoo na, sinabi mong nakapagdesisyon ka na, pero hindi ka naman kumampi sa mga rulers at nawalan ka na rin naman ng kagustuhang labanan sila. Kaya bakit ka tumakas kasama ng mga monarchs papunta sa ibang mundo? At sumagot ang Shadow Monarch na, dahil wala nang lugar para sa akin doon. At dito sumagot si Jinwoo na, pareho tayo ng sagot. Hindi rin ako nababagay dito. At sabay ngumiti ang Shadow Monarch sa anyo ni Chairman Gogan Hee. At sinabi ni Jinwoo na, ito na ba ang huling beses na makikita kita? At sumagot ang Shadow Monarch na, babalik ako sa aking walang hanggang kapahingahan. Ngunit ikaw, bilang Shadow Monarch, ay mabubuhay bilang isang immortal. Kaya duda akong muli pang magtatagpo ang ating mga landas. At ngayon, naging ganap na ang iyong kapangyarihan. Ang daan pabalik ay... Ngunit sumagot agad si Jinwoo na, alam ko. At sinabi ng Shadow Monarch na, dahil ako ay ikaw. At sabay nitong sinabi na, arise. Pagkatapos nun, lumabas ang system. The code that will delete the player's training system has been entered. The system will now be deleted. All power limits placed on the player will be lifted. Accordingly, all commander-level shadow soldiers that were empowered by the monarch will regain their capabilities. The power of Igris, a commander-level shadow soldier, have been restored. The skills of Beru, a commander-level shadow soldier, have significantly increased. The monarch of shadows, Ashborn, has returned to the world of eternal nothingness. Are you sure you want to delete the entire system? At dito, sinabi ni Jinwoo na, yes. At doon, nagsimulang sumabog ang napakalakas na kapangyarihan mula sa katawan ni Jinwoo. Lahat ay nagulat, lahat ay hindi makapaniwala, lalo na ang mga monarch sa muling pagkabuhay ng Shadow Monarch. At dahil sa muling paggising ng tunay na kapangyarihan ni Jinwoo, tuluyan nang nagbago ang takbo ng laban. Ang dating halos mamatay na hunter, ngayon ay isa ng dilalang na kinatatakutan maging ng mga monarchs. Hindi na nila kaharap ang dating Song Jinwoo, kundi ang ganap na Shadow Monarch. Nagsimulang makaramdam ng takot ang mga nilalang na matagal nang naghahasik ng pagkawasak sa iba't ibang mundo. Dahil ramdam nila na may isang halimaw na muling nagising. Ngunit sapat na kaya ang kapangyarihang ito upang durugin agad ang mga monarchs? O may mas nakakatakot pang laban na naghihintay kay Jinwoo? Alamin natin yan sa susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento na malinaw sa Tagalog.